Hello mga Bex! Sawa na ba kayo sa pansit o sa spaghetti tuwing may handaan? Paminsan-minsan try nyo rin gumawa ng ibang pagkain tulad nitong palabok. Ako first time ko lang din lulutuin to. Matagal ko nang gustong itry lutuin to kaya lang napakabambusisi at saka ang daming rekados. At dahil first time kong lulutuin to, medyo kulang-kulang yung aking mga ingredients. Wala ako ng tinapa o kaya ng shrimp. Pero okay lang yan basta merong mamasitas palabok mix. So kanina nga nagdurog na ako noong chicharong baboy para panghalo sa sauce at saka pang toppings. Tapos nagprito na rin ako ng garlic para mamaya may pang toppings din tayo. Yung hanggang sa mag-brown siya. So yun nga, nagisa na rin ako ng bawang at saka ng sibuyas. Pagkagisa, nilagay ko na rin yung giniling. Igigisa lang natin yan hanggang sa mag-brown na yung giniling na baboy. Alam nyo ba, bago ko niluto ito, nanood muna ako ng ilang beses sa YouTube para sa mga katulad ko na OFW na hindi masyadong marunong magluto. Sa YouTube University lang kumakapit, Diyos. Basta pinipili ko na lang yung mga madaling gayahin at saka yung mga alam kong madaling hanapin ang mga ingredients na lulutuin. So ayun na nga, pagkagisa ng giniling, ilalagay ko na rin yung mga pampalasa tulad ng asin at saka ng pamintang durog. Halu-haluin lang, tapos dadagdagan na natin yan ng patis. Pandagdag ng lasa at saka ng aroma din yan. And then haluin lang natin na maigi at takpan. Tapos babalikan maya-maya. So yun nga, dahil first time kong lutuin ito, hindi siya kasing sarap ng mga natikman ko na. Pero sabi ng mga nakatikim, medyo okay na rin para sa first time. O siguro nasabi lang nila yon dahil wala na silang choice. Dahil isa ito sa mga handa namin noong New Year. Then babalikan ko na itong niluluto ko. Lalagyan ko na yan ng atsuete powder or yung anato powder. Hindi ko alam kung meron bang dagdag yan sa lasa o dahil baka pang pakulay lang siya. So ayan, nahaluin lang natin tapos lalagyan ko na ng konting chicharon baboy yung dinurog. Konti lang yung nilagay ko kasi yung kalahati mamaya ilalagay ko rin yan pan-toppings. Masarap sana kung merong tinapa kaya lang wala kasing available kaya okay na yan. At dahil wala nga akong shrimps, bali ang pang isasabaw natin dyan tubig lang. Pero kung meron naman kayong broth cubes, yung shrimp flavor ay okay na rin. So dapat pa konti-konting tubig lang ilagay natin para naman hindi magmukhang sinabaw yung ating sauce. Pero mamaya maglalagay tayo ng slurry para pampalapot sa ating sauce. Katulad nga na sinabi ko kanina, dahil first time ko lang lutuin to, medyo meron akong nagawang palpak. Diniretso kong nilagay yung powder mix o yung palabok mix dun sa kumukulong niluluto. Dapat pala yan tinutunaw muna sa tubig. Room temperature dapat. At dahil nga nilagay ko siya sa mainit na tubig dyan sa niluluto ko, kaya ayan, nagbuo-buo siya. Imbes na napadali yung niluluto ko, napatagal pa siya. Kahit anong halo ko, hindi na didissolve yung mixture. Kaya ayan, kinukuha ko isa-isa yung mga buo-buo tapos dinudurog ko na lang ulit. At least sa susunod alam ko na. O diba, kukopya na nga lang sa YouTube, nagkamali pa rin. Pero okay lang, sa susunod alam ko na at magiging perfect na yung lulutuin ko. Hindi lang pala isang sachet yung nilagay ko dyan na palabok mix, dalawa pala yung ginamit ko para naman mas malasa. So habang ginagawa ko nga pala itong sauce, nakababad na yung aking noodles. Sabi nila mas maganda kung 4 hours nakababad yung noodles para madali na lang maluto. Pero yung sa akin mga 30 minutes ko lang nababad, kaya naman niluto ko siya ng medyo mas matagal. At dahil nga first time kong niluto ito, mas marami pa ata yung noodles ko kaysa sa sauce. At dahil nga first time kong lutuin to, lahat ng tsahan lang. So ayun lang, sana may natutunan kayo sa aking pagluluto. Pero masarap pa rin naman kahit na medyo palpak. So ayun na nga, pagkatapos maluto ng sauce, natapos ko na rin lutuin yung noodles. Eto na ang aking finished product, yung noodles na sinamahan ng sauce, tapos nilagyan ko rin ng boiled egg. In fairness, masarap naman daw siya. Kain tayo, bye!